Isang matapang at diretsahang pahayag ang binitawan kamakailan ni NBA Hall of Famer at dating Lakers champion na si James Worthy patungkol sa kasalukuyang roster ng Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, kung siya raw ang tatanungin, may malinaw siyang panukala para sa starting five ng team. Para kay Worthy, ang pinaka-ideal at epektibong kombinasyon ay binubuo nina Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Maxi Kleber, at DeAndre Ayton. Naniniwala siyang ito ang magiging susi para maabot muli ng Lakers ang championship-level performance. Ipinaliwanag ni Worthy na mahalaga ang kombinasyon ni Luka at Maxi Kleber dahil sa spacing na kanilang mabibigay. Si Kleber, bilang isang stretch big, ay may kakayahang tumira mula sa labas, kaya mas maluluwag ang driving lanes para kina Luka at LeBron. Sa ganitong setup, mas epektibo ang galaw ng bola at mas hirap depensahan ng kalaban ang offensive execution ng team. Sa loob naman, si DeAndre Ayton ang magsisilbing presence sa ilalim. Malaki at athletic at may rim protection, ito raw ang mga kailangan ng Lakers sa posisyon ng center. Bagamat may mga issue noon sa effort at consistency ni Ayton, sinabi ni Worthy na malaking tulong pa rin siya kung maglalaro sa tamang mindset. Dagdag pa ni Worthy, kung hindi magpakita ng hustle o tamang attitude si Ayton, may option naman ang team na gamitin si Christian Koloko bilang kapalit o kapartner sa loob. Pwede raw silang sabay gamitin, lalo na kung kailangan ng mas matinding depensa sa loob. Sa defensive scheme ng lineup na ito, may coverage na agad kay Marcus Smart sa perimeter. Kung makalusot man ang kalaban, may Kleber na sasalo sa gitna, at kung mag-kick out ang bola, andyan si LeBron na may laki at karanasan sa pagbasa ng play. Sa ganitong klaseng rotation, mahihirapan ang kalaban makahanap ng bukas na tira. Bukod sa starting lineup, binigyang diin din ni Worthy ang halaga ng bench depth. Ayon sa kanya, magiging solid ang second unit kung binubuo ito nina Jackson Hayes, Rui Hachimere, Jared Vanderbilt, Jake LaRavia, at Austin Reeves. May flexibility din ang team sa frontcourt dahil pwede nilang gamitin si Koloko bilang backup center. Ang kagandahan daw sa ganitong setup ay may options ang coaching staff kung sino ang ipapasok base sa laro ng kalaban, kung physical ba o mabilis ang galawan. Isa pang punto ni Worthy ay ang posibilidad na pagsabayin si Koloko at Ayton sa loob kung kailangan ng twin tower setup, lalo na kung defensive coverage ang kailangan. Sa usapin ng depth at role players, binanggit ni Worthy ang mga defender tulad ni Chris Manan, Ado Tiero, Marcus Smart, at Jared Vanderbilt. Ayon sa kanya, sila ang pwedeng ipasok depende sa kailangan ng rotation, lalo na sa mga late game defensive possessions. Para naman sa shooting, andyan sina Dalton Knecht at Gabe Vincent. Pero dito na pumasok ang isa sa pinaka-controversial na pahayag ni Worthy. Ayon sa kanya, kailangan ng bitawan sina Vincent at Knecht. Matapang niyang sinabi na mawawala ng playing time ang dalawa kung makukumpleto ang rotation base sa kanyang ideal lineup. Mas makabubuti raw para sa dalawa na matrade o mailipat sa ibang team kung saan mas mabibigyan sila ng oportunidad na mag-develop at maglaro ng mas mahabang minuto. Hindi rin nakalimutang banggitin ni Worthy si Bronny James. Ayon sa kanya, may potential si Bronny na maging bahagi ng guard rotation, pero malinaw rin na hindi ito dapat ay base lang sa hype. Ang tamang development, exposure, at role ang dapat unahin, hindi lamang dahil anak siya ni LeBron. Sa dulo ng kanyang pahayag, ipinunto ni Worthy na kailangan ng Lakers na gumawa ng matapang at konkretong hakbang kung nais nilang muling makapasok sa championship contention. Hindi na sapat ang average na lineup o safe na rotation. Kailangan nila ng balance sa offense at defense, at mas matibay na leadership sa loob ng court. Sa kabuuan, ang panukala ni James Worthy ay isang diretsong mensahe para sa Lakers management. Isa itong paalala na kung gusto talaga nilang makabalik sa tuktok, kailangan gumawa ng matapang na desisyon, kahit pa may masasagasaan. Ang tanong ngayon, makikinig ba ang Lakers sa isa sa kanilang alamat, o mananatili ba silang stuck sa parehong problema taon-taon? Ikaw, sangayon ka ba sa plano ni James Worthy? Sa palagay mo ba ay dapat nang i-trade sina Gabe Vincent at Dalton Knecht? May mas bagay ka bang starting five para sa Lakers? E-comment mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Bench Reaction PH. Maraming salamat po.